So, alam na natin na yung differential calculus, pwede rin i-apply sa kinematics. Okay, yung derivatives, yung application of derivatives, meron din kinematic aspect yan. So, alam na natin yung velocity and acceleration, pero yung hindi natin nalalaman is yung derivative na acceleration, which is yung jerk. And then meron pang derivative yung jerk, which is yung fifth and sixth, no? Pero unahin ko muna yung jerk. Yung jerk is yung derivative na acceleration. Na kung sa free falling objects, ang jerk is 0. So, ganun lang yung kukunin mo lang yung derivative ng acceleration. Kaya, ang unit nun is cubic meter. Meter per second cube. Okay, meter per second cube. Lagay na lang natin sa ganun kasi third derivative. Then yung fourth, meter per second, fourth, and then yung fifth, meter per second to the fifth, and then yung sixth is meter per second to the sixth, raised to the sixth power. So yung mga ganun. Importanteng malaman natin yan kasi yung jerk daw, okay, yung jerk is yung sudden change. Halimbawa, biglang magbabago yung acceleration mo. Kaya kung bigla siyang bibilis, hindi siya constant. Mabilis na siya, pero biglang bibilis or biglang baba. Basta biglang bibilis. Sudden change of acceleration. Halimbawa, kung acceleration mo is 25 meters per second, magiging all of a sudden magiging 75. So that is a jerk. Bigla-bigla. So yun. So alam naman natin na yung differential, yung derivative is may application din sa kinematics o dun sa qualitative description of motion. So importante. Kasi yun ang isusunod natin after nitong angle between two curves. Siguro by tomorrow or Friday or sa weekend doon na tayo. No, so importante 'yan na may application yung mayroon tayong application sa business, sa yung derivatives sa marginal cost, meron sa economics, yung profit function, meron din sa physics. So, yun lang. No, butit nalalaman natin yan kasi kagaya nga na nasabi ko, hindi naman na ituro sa akin yan. So, yun lang mga dinadagdag natin para ma-enhance tayo. So, yun lang po.